Posibleng maulit ang Black Death. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung posible nga ba mangyari ulit ang Black Death. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Lavandits. Salamat sa suggestion mo. Ang Black Death ay isang napakalaking outbreak ng sakit na tumama sa Europe, Asia at North Africa noong kalagitnaan ng 1300s. Ang pangunahing sanhi nito ay isang bakterya na tinatawag na Yersinia pestis. Hindi ito virus, kundi bakterya. At ang bakterya na ito ay karaniwang dala ng mga pulgas na nakatira sa mga daga. Kaya kung dati akala mo ang daga ay simpleng magnanakaw lang ng keso, aba, noon pala ay may kasama pa siyang mas nakakatakot na pasahero. Kapag nakagat ng infected na pulgas ang tao, maaaring magkaroon siya ng mataas na lagnat, pamamaga ng lymph nodes, panghihina, at iba pang seryosong sintomas. Noon, wala pang antibiotics, wala pang modernong ospital, at wala ring Google para mag-search ng ano ang gamot sa Black Death. Kaya mabilis itong kumalat at napakahirap pigilan. May mga lungsod noon na halos kalahati ng populasyon ang nawala sa loob lamang ng ilang buwan. Isipin mo iyon, parang buong barangay ang biglang naglaho. Hindi katakatakang tinawag itong isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan ng tao. Ngayon, class, isipin ninyo ang isang lumang syudad noong Middle Ages. Walang garbage collection, walang maayos na sewer system. Maraming bahay ang dikit-dikit. At ang mga daga, aba, parang sila pa ang tunay na may-ari ng lugar. Kapag maraming daga, maraming pulgas. Kapag maraming pulgas na infected, mas maraming tao ang maaaring mahawa. Idagdag pa ang kalakalan sa iba't ibang bansa gamit ang mga barko. Habang naglalakbay ang mga mangangalakal, kasama rin nilang naglalakbay ang mga daga at pulgas. Libre ang pamasahe ng mga ito. Noon, hindi pa alam ng mga tao kung paano kumakalat ang sakit. Ang iba ay naniwalang sumpa ito. Ang iba na may iniisip na masamang hangin ang dahilan. Kaya sa halip na kontrolin ang totoong sanhi, marami ang gumawa ng mga hakbang na walang epekto. Para kang naglalagay ng yelo sa cellphone kapag mahina ang Wi-Fi. Hindi iyon ang problema. Ito na ang pinakahihintay ninyong tanong. Posible ba talagang maulit ang Black Death? Ang maikling sagot ay oo, pero hindi sa parehong paraan tulad noon. Ang bakterya na sanhi ng Black Death ay hindi naman tuluyang nawala sa mundo. Hanggang ngayon, mayroon pa ring mga lugar kung saan may mga hayop na maaaring magdala ng Yersinia pestis. May mga naiulat pa ring kaso bawat taon sa iba't ibang bansa, ngunit napakakaunti kumpara sa dati. Ang malaking kaibahan ngayon ay mayroon na tayong modernong medisina. May antibiotics na kayang gamutin ang sakit kapag naagapan. May laboratories na kayang tukuyin agad kung anong bakterya ang sanhi. May surveillance systems na nagbabantay sa mga outbreak. At higit sa lahat, mas alam na natin kung paano pigilan ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit. Kaya kung may lumitaw mang kaso ngayon, hindi ibig sabihin ay mauulit agad ang trahedyang nangyari noong Middle Ages. Ang totoo, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng panibagong sakit mula sa ibang bakterya o virus kaysa eksaktong pagbabalik ng Black Death sa dating lawak nito. Habang dumarami ang tao, lumalawak ang mga syudad at mas mabilis ang biyahe sa buong mundo.
mas madali ring kumalat ang iba't ibang sakit. Isang araw nasa isang bansa ka, kinabukasan nasa kabilang kontinente ka na. Noon, inaabot ng buwan ang biyahe. Ngayon, ilang oras lang. May isa pang problema na tinatawag na antibiotic resistance. Ibig sabihin, may ilang bakterya na unti-unting natututong labanan ang mga antibiotic dahil sa maling paggamit ng gamot. Kaya paulit-ulit na paalala ng mga doktor, huwag basta-basta umiinom ng antibiotics kung hindi naman kailangan. Parang assignment lang yan. Kapag lagi mong kinokopya ang sagot ng kaklase mo, matututo rin ang teacher kung paano ka mahuhuli. Isa sa pinakamahalagang aral mula sa Black Death ay ang kahalagahan ng kalinisan, siyensya, at tamang impormasyon. Ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay, maayos na sanitasyon, ligtas na pagkain, pagkontrol sa mga peste, at mabilis na pagresponde kapag may outbreak. Natural lang na matakot kapag naririnig natin ang mga salitang pandemic o Black Death. Pero hindi rin tama na mabuhay tayo sa sobrang takot. Mas maganda ang pagiging handa kaysa pagiging paranoid. Kapag may tamang impormasyon, mas magiging maayos ang ating mga desisyon. Kapag may tiwala tayo sa siyensya at sumusunod sa payo ng mga eksperto, mas malaki ang tsansang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit. At tandaan ninyo, hindi lahat ng daga ay may dalang Black Death. Baka naman simpleng naghahanap lang siya ng tirang pandesal sa kusina ninyo. Pero syempre, huwag pa rin nating gawing roommate ang mga daga. Kaya class, sa susunod na makarinig kayo ng balitang may lumang sakit na bumabalik, huwag agad magpanik, magtanong, magsaliksik, at alamin ang totoong impormasyon. Dahil sabi nga ni Professor Ipaliwanag, ang isip na may kaalaman ay mas matibay kaysa pusong pinaghaharian ng takot. Hanggang sa susunod nating episode, ito muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Ingat, stay curious, at huwag kalimutang i-share ang aral, hindi ang fake news.